welcome po to the program ang ating pong Department of Health spokesperson, walang iba po kundi si ASEC Albert Domingo. Good afternoon po, ASEC! This is Attorney Dot Gancayco with Ma'am Annie Rentoy, and welcome po sa Serbisyong Bayanihan. Magandang hapon, Attorney Dot and Annie. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood. Thank you so much for joining us this afternoon. Po. Ayan, ASEC. Okay, Opo, Attorney. alam namin na busy kayo, busy, pero you gave us the time kasi talaga naman pong kailangang mapag-usapan, no? Sige po, umpisahan na po natin, ASEC Albert. Opo, yung first question po natin. Kumusta naman po ang mga dengue cases sa bansa po natin? Is the number already alarming? Ilan na po ba ang namatay dahil po sa dengue? Go ahead po, ASEC. Yes, Attorney Dot and Annie, huwag tayong maalarma, huwag tayong mabahala, pero kailangan tayong maalerto. Bilang po ng ating dengue cases sa talaan natin as of February 15, mula ho to sa simula ng taon January 1, 2025, ay nasa 43,732 na. Ang total number po ay mas mataas ng 56% kumpara sa 27,995 cases na naitala natin noong nakaraang taon. Pero kailangan na pag-usapan din po natin yung trend. Pag tinignan po natin mula January 5 hanggang 18 ng taong ito, yung naitala natin nationwide ay 15,904. Ito ay bumaba na ng bahagya, 5%. Sa 15,134 simula January 19 to February 15. Ano pong ibig sabihin niyan, Attorney Dot and Miss Annie? Ibig sabihin, yung total number of cases, yun yung medyo mababahala tayo kasi as you mentioned, Attorney Dot, kakaiba. Diba? February, feeling ko magkaedaran po tayo or baka mas bata lang po ng konti. Pero nung tayo ay tumatanda, hindi ganito. Pag February, tuyo at malamig ang February, hindi basa at malamig. So, kakaiba siya. But we're looking at a trend na sisimulang bumaba, hopefully tuloy-tuloy. Okay, that's very good news indeed, no? Na at least, Miss Annie, kahit papano, bumababa na daw ngayon ang trend. But, of course, sabi nga po ni ASEC, tayo po ay dapat ma-alerto. We don't have to be alarmed, we don't have to panic, but we should be alert. Okay? Miss Annie, ikaw naman. Go ahead. Thank you very much, Attorney Dot. ASEC, my second question, kasi nabasa niyo po, talagang medyo yung bilang kahit na may pagbaba, pero hindi nga nakakabahala, pero need na maging alerto. Para may kaalaman yung ating mga kababayan, saang mga bahagi ng bansa ngayon ang may dengue outbreak officially? Yes, Miss Annie, ang ating tatlong rehiyon na pinakamatataas yung mga bilang, ang una po is yung Calabarzon, ang Region 4A, nasa 9,113 yung naitala po natin. Sumunod yung ating National Capital Region na nagtala ng 7,551 cases. At ikatlo po yung Central Luzon, Region 3, at 7,362 cases. Meron po tayong naobserbahan na 17 na local government units sa loob ng tatlong rehiyon na to. Hindi ko po pwedeng pangalanan dahil sa batas po natin, ang nagdedeklara ng outbreak ay yung mismong LGU. Pero aware po tayo at kausap natin sila at ang iba sa kanila tulad ng Quezon City ay nagdeklara na. Okay, so klarado ito. Kaya naman. Attorney Dot. Calabarzon, mayroon 9,000, NCR 7,000 something, Central Luzon. Ito po, yung rest na 70 na binabanggit, hindi siya pwede magdeklara because it's the LGU po ang nagdedeklara. So at least klaro tayo dito, Attorney Dot. Siguro, magmula na lang doon sa mga LGUs itong mga impormasyon na dapat natin malaman kung magdedeklara po kayo. Okay, Attorney Dot, again. Sige, habol tayo ng mga katanungan para makarami tayo po. Thank you. Miss Annie, comment lang ako dyan, pero of course, meron tayong sinasabi nga na batas. Ako, I don't agree with that. Para sa akin, I'm sorry, I really have to say this. Dapat yung mga local governments should inform if there is already an outbreak para malaman po ng kanilang mga constituents. But of course, kung yan ang law, dura lex sed lex, di ba? Wala tayong magagawa. Pero sana baguhin po yan. If there is an outbreak, then they di ba, ASEC, they have to inform their constituents. Anyway, ASEC, to continue po. Ano po ang dapat po na aksyon ng bawat local government units, lalo na po dun sa meron ng outbreak ng dengue? And dun po sa may mga stagnant water. Sige po, go ahead po.
Actually, Attorney Dot, no, natutuwa ako na napansin mo yun, no? And kami rin naman, yun rin ang aming, medyo magdedwell ako ng konti dyan, okay akong pag-usapan yan. Yung ating Republic Act Sige po. 11332, yung Notifiable Diseases Act, yun po yung nagsasabi na ang kapangyarihan ng tungkulin na magdeklara ng isang outbreak ay ang ating LGU. Now, we notice po, some of them, actually a lot of them, are not keen on making a declaration kasi tumataas po yung pressure sa kanila. However, hindi naman po ibig sabihin hindi sila kumikilo. So, mapapansin nyo may mga LGU kahit di sila nag-declare, biglang tumaas yung mga fogging and misting operations. So, nagsisegue ako dun sa actions. Yung actions po ng mga LGU, makikita nyo sila na nagpa-fogging and misting dahil okay po yan para sa mga lumilipad na mga lamok. At the same time, sinasabayan ng mga clean-up drive. Bakit mahalaga yung clean-up drive? Kasi ang mismong kalaban natin, yung lamok nga, ay namamahay, namumugad sa mga stagnant water. So kung marami tayong mga, minsan nga hindi basura, minsan akala natin, iniiwan lang natin for recycling. Halimbawa, yung iba nating mga kababayan mag-iiwan ng lumang gulong kasi sayang naman yung gulong, pwede pang gamitan o baka may spare dyan, di ba? Yun pala, pag umulan, dun sa loob ng gulong, naiipon yung tubig, tapos babahayan na siya ng lamok at kitikiti na nagiging dengue. So talagang napaka-importante nung dalawang actions na yon, yung cleanup drive at saka yung misting and fogging kapag hotspot po. Okay, so those are the things na dapat gawin po ng mga local governments. Pero siguro, tama kayo, Asek Albert, maybe somebody has to look into the law. Kasi ang law naman, pwede po ma-amend yan. Baka merong nakikinig po sa atin na congressman. Siguro po, sa susunod po na term po, meron pong congressman na gagawa ng bill para po i-amenda po yung batas na yan. Miss Annie, go ahead Republic po. Act 11332. That's right. Republic Act Ayan. 11332. Ayan. 332. Okay. Attorney Dot, ito gusto kong maitanong kay ASEC. Ano po? Yung possibility na magkaroon tayo ng sooner new, safe, FDA-approved dengue vaccine. Because kung hindi ko nagkakamali, Attorney Dot, dito yata sa Asia, tama ba kung may bansa na naiiwan na walang dengue vaccine ay ang Pilipinas. Pero yung mga katabi nating bansa, mayroon na po sila. Kung mayroon tayo, anong problema? Asan na po ito? Anong status na nito? Bakit? May problema po ba tayo? Bakit hindi pa yan nagkakaroon ng katuparan? Ibig sabihin, bakit hindi pa natin ginagawan ng paraan na mabakunahan yung ating mga kababayan para malesen na natin yung mga victims nito? Asek, give us a status as far as the vaccine is concerned. Thank you po. Yes, Miss Annie, ako talaga yung natutuwa at actually first time ko kayo makausap pero natutuwa ako na meron tayong attorney at law na kasama so maintindihan niyo ito pag sinabi ko. Meron po tayong Food and Drug Administration na meron po siyang quasi-judicial powers na siya yung regulator, siya yung nagbabantay, nagsasabi sa mga kumpanya, kayo ba dyan, gusto niyo magpasok ng bagong bakuna? Sasabihin naman ng kumpanya, opo, magpapasok kami ng bagong bakuna and magbibigay sila ng application. Now, sa mga regulasyon ng Food and Drug Administration, ito po yung parang may konting parang kulang yung impormasyon na sinasabi sa publiko. Ang naririnig natin ay bakit sa bansang ganyan? Bakit sa bansang ganun? Bakit sa bansang ganire ay approved na pero sa atin hindi? Meron ho kasi tayong soberanya. Hindi ho tayo kopya basta-basta na pag sinabi ng ibang bansa ay sunod-sunod sa Pilipinas. Abay, may mga eksperto tayo. Una. Ikalawa, hindi lahat ng bansa ay magkakapantay ang level ng tinatawag na National Regulatory Agency. Merong mga mature regulatory agency o yung mga tinatawag na reference regulatory agencies ng ating FDA. May listahan yan, siguro mga nasa 16, pero kasama na doon yung halimbawa United Kingdom, United States, Singapore, kung di ako nagkakamali, Saudi Arabia, yung mga FDA nila para bang tinitingala ng ating FDA na mga kuya at ate, mga nauna na at mga sanay. Ngayon, nagtataka ang FDA na bakit parang hindi lahat ng mga mature regulatory agencies ay aprobado yung bakunang tinutukoy. Ayoko sabihin yung brand kasi ayoko mag-endorse. So, kailangan bigyan natin ng pagkakataon. By the way, I'm not speaking on behalf of the FDA, no? They are under the DOH pero meron silang autonomy sa amin. Hindi kami nangingialam. Yan yung issue ng 2016 dun sa naunang bakuna na That's di umano ay finisure.
Oo, Opo. di ba? So ayaw namin gawin yon. So binibigyan namin ng otoridad ng FDA as is rightfully under the law, Republic Act 9711, na sila talaga yung magde-determine without pressure. And from what we are seeing externally, nakikita namin na, alam niyo po ba sa US tsaka sa Singapore, nag-withdraw ng application yung kumpanya dun sa ikalawang bakuna. I'm not saying there is a problem, but I'm saying they have to answer some questions at the right forum following the proper legal processes. Okay. Attorney Dot, masingit lang ako. Yung nag-withdraw daw po, ayan, nababalitaan lang natin. Kasi, nagkaroon ng parang lack of interest dahil lahat naman po yung demand, kulang yung demand globally, kaya nag-discontinue sila doon sa production. Pero, ito naman daw pong mga bakuna na ito, especially yung naunang bakuna, approved din naman ito ng US Food and Drug Administration before. And what seems to be the problem? Hindi ba po yan daw nauupuan ng FDA? So, doon lang po sa mga information na gusto namin malaman, and baka mayroon kayong alam, may impart nyo sa atin. Kasi syempre, Attorney Dot, gusto natin yung mga nagkakadengue ay mawala na sila ng anxiety. Kasi alam nyo po, left and right, yung nangihingi ng dugo, yung sinasabi, nagdudugo na yung gums, anong mangyayari doon sa anak nila, malesen yung kanilang daladalahing anxiety everyday na mayroon dengue yung kanilang anak na hindi pa magaling. Gusto natin malapatan agad ng gamot. Pero alam natin yung naging epekto ng dating Dengvaxia na vaccine na ginamit against dengue. Now, kung mayroon po yan sa FDA, hindi po ba yan nauupaan? Hindi po ba daw yan ang naging dahilan kung bakit nadidelay? Kasi parang nagkaroon tayo ng takot doon sa nauna po. ASEC, again, kung mayroon kayong pwedeng i-divulge the information na kaya nyo po at hindi ito labag, kindly do it now, please, para ma-educate ang public. Thank you so much po. Salamat, Miss Annie, and I would be very keen on what Attorney Dott's observation of how I answer this will be. Wala po akong madadivulge kasi like I said, wala po akong internal and personal knowledge sa nangyayari sa FDA dahil binibigyan nga po namin sila ng autonomy. Ngunit sinasabi ko, Miss Annie, ulitin ko yung sinabi ko kanina, hindi lahat ng mga bansang sinasabi na mature regulatory agencies, mga tinitingala natin na sinasabi ng mga iba na bakit sa bansang A, B, C, kaso merong D tsaka E na nag-withdraw yung kumpanya. Now, I cannot speak on behalf of the company, but it is up to the company to respond to our Food and Drug Administration in the proper way, following the proper process, para sila rin protektado yung kanilang mga interes at karapatan. In other words, wala pong delay, nasa proseso ho tayo, kailangan i-submit ang mga requirements. Okay. Thank you for Okay that. ba, I'm Attorney satisfied. I'm satisfied with your Yes, answer, ASEC. Thank you so much. Okay. Okay. Attorney Dot, balik ko sa inyo si Oo, ASEC tama. Albert. Thank you. Yeah, tama. Yes. Tama naman si ASEC Albert, Ma'am Annie, kasi meron talagang process yan na kailangang sundin. Tsaka ang alam ko, yung mga gumagawa ng mga vaccine, ilang test yan. May stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 hanggang stage 5. And then, yung pinakahuli nila, itetest na talaga sa mga tao. And I think yung nangyari noon, di ba nagkaroon tayo ng problema, yung Dengvaxia That's ba yan? Dengvaxia, Yung Attorney Dot. may mga namatay, di ba? Siguro, I think the FDA, siyempre, haka-haka lang natin to, no? Maaari na the FDA is trying to be very, very careful this time so there will not be a repeat of what happened before. So, pareho ako sa iyo, Miss Annie, na pinagdadasal ko na pwede ba bilisan naman yan kasi ang daming mga namamatay, ang dami nating alam na nagkakasakit, magastos din magkasakit dito sa Pilipinas. So, meron na talagang magandang vaccine, hopefully, mailabas na yan at maibigay na sa atin, no, mga Pilipino. Anyway, ASEC, I would now like to go to the disease itself, ASEC. Ano po ba ang mga symptoms? How would one know that one has dengue? Kasi minsan, di ba, lagnat lang, do you already have to go to the hospital? Kasi may narinig nga ako na lagnat lang kaya hindi pinansin. How would you know if you already have to do something? How would you know that it's dengue already and what should you do? Thank you po, ASEC.
Correct, attorney. So, pagdating sa mga simptomas ng dengue, ang pinakamaaga on average na magkakaroon tayo ng sintomas ay nasa mga 3 hanggang 4 na araw. Karaniwan, ang sisimula yan sa lagnat. Yung lagnat ay mataas ang temperatura, umaabot to ng 40 degrees centigrade sa ating thermometer. Tapos, meron siyang kaakibat na mga ibang sintomas. Ano yung mga yon? May pananakit ng ulo, may pananakit sa likod ng mata. Ito, very interesting to, Attorney Dot and Miss Annie. No? Talagang ako nagka-dengue na kasi before, so I can describe. Para bang nasa likod ng mata mo yung pananakit na nasa loob talaga ng ulo. Hindi siya sa taas sa loob talaga siya. Tapos, yung pagsusuka, pagkaduwal, may kasabay rin pagminsan, meron ding mga pamamantal. Yan yung mga sintomas. Ngayon po, sa mga matatanda, madali yan kasi nakakasalita ang matanda or ang batang may edad na, no, nagkikwento yan. Ang mahirap kasi, nakita natin, marami sa ating mga pasyente, mga 5 years old, no, and sometimes nga below So, syempre, pag may maliit na bata, may naramdaman, iyak, tapos hindi mo makausap or baka hindi nila ma-describe, baka hindi pa nga nagsasalita. So, yung temperature, yun yung isang gabay natin, 40 degrees pataas, medyo magkaroon na tayo ng duda, or as we always say, wala naman pong mawawala kung sa lagnat pa lang, ano man yung lagnat, ay magtanong-tanong na tayo sa ating mga health center, lalo na kung napakabata ng pasyente. Yan. Okay, very good. Ayun. Miss Annie, nakuha mo ba yan? Nilista mo ba? Ha? Opo. So, Yan. yung lagnat na Nagka-dengue mataas, pala di ba? Pagtapos Opo, nagka-dengue. headache. Oo, headache. Yan. Yes. Kaya nakakapagkwento Oo. si Ase kasi Na-experience na-dengue niya. siya. That's correct. Oo, Yes. coming from experience. Yes. Oo. Ito naman, Asik, ay susunod ko itatanong. In the absence of vaccine, ano yung mga dapat gawin? Paano yung dapat na gawing paghahanda ng bawat isa sa atin? Lalo na po, ngayon, ay mayroong dengue talaga. Sana matapos na itong buwan na ito, itong malamig na panahon na ito, itong tag-ulan na ito, baka naman, isa nga sa mga kinakatakutan nitong ating mga kababayan, itong mga pag-ulan na ito, attorney, at yung mga taglamig. Gusto na natin tuloy yung tag-araw kasi nababalitaan natin ng mga namamatay at dumadami ng mga nabibiktima ng dengue. Sige po, Asek, sige, bigyan niyo po kami ng mga information tungkol dyan. Ililista namin, makikinig kami ni Attorney Doc. Go ahead, please. Thank you. Yes, Miss Annie. Magsisimula ako sa ano ba ang ating mga state of the art, no, mga advice na international well research. Doon po sa WHO position paper on dengue na May 2024, yun po yung pinaka-latest, no. Nakalagay talaga yun, and I quote, "Vector control remains the main means for the control of dengue." Paliwanag ko po yun para sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Pag sinasabing vector, sa usapang public health po, yan ay isang hayop tulad ng lamok na nagsisilbing tulay para lumipat yung virus mula sa isang taong taglay ito patungo sa kabilang tao na mahahawaan. So, ibig sabihin, yung sinabi ng WHO, pag kinontrol mo yung lamok, ay yun pa rin talaga ang paraan para maiwasan ang paghawa ng dengue. Doon po nanggagaling yung ating advice na search and destroy breeding sites of mosquitoes. Ngayon, very interesting to. Hindi ko alam, baka may follow-up question kayo. Uunahan ko na kayo. Kanya-kanya yung mga barangay, no? Meron namimigay ng piso para sa lamok. Meron daw magpapakawala ng palaka. May nakita ko kanina, mamimigay ng hollow blocks para sa mga gulong. Baka sabi ng mga producer, hindi pa nila nakita yon. Pero may bagong balita kanina. So, ngayon, kaming lahat sa DOH, sabi namin, natutuwa kami sa mga initiatives na to para labanan yung lamok. Pero yung pinaka-basic talaga, ano man yung creative na paraan natin, importante, huwag tayong pumayag na may maipon na tubig sa paligid natin. Kasi pag may naipon na tubig, doon mangingitlog yung lamok at doon mumula yung dengue. Ayun, Napakasimple okay. na maintindihan. Oo, napakasimple. Opo. Oo, yung That's stagnant correct. water, iba? Yun ang iiwasan natin. Pero siguro ako, meron kasi ako, Asek, I will just share with you. My daughter used to study sa Philippine Science High School and meron pong isa siyang schoolmate na namatay dahil sa dengue. Alam mo yun, Miss Annie, meron silang bahay na medyo malayo sa Philippine Science High School, kaya yung bata doon nag-dorm sa loob ng eskwelahan mismo. Okay, and ano naman to, this is known by everybody kasi meron kaming mock run in the name of that child who died, no? Naggagawa kami ng scholarships. You know, after that, medyo natuto yung eskwelahan. At ang ginawa nila, yung mga estudyante, pinasuot nila ng pants
at saka ng long sleeves. So I think that's another way na para makaiwas po tayo. At saka yung insect repellent, Correct. di ba? Lalo na kung kayo ay lalabas, dyan kayo sa may garden ninyo, alam ninyo may mga stagnant water dyan, hindi maiwasan, maglagay po kayo ng insect repellent. Pwede rin pong lotion yan, pwedeng spray. Tapos, ngayon, tiis-tiis lang muna po, mag-long sleeves tayo at saka mag-pants tayo kapag nandyan po tayo sa labas. Miss Annie? Tama Very yun. good. Tama yun, Attorney Dot. If I may interject, Miss Annie, no? Yung binanggit Yes. ni Attorney Dot is yung second S, di ba? Kasi may 4 S yan. Yung first S, yung search and destroy, yung cleanliness drive. Yung ikalawa, use self-protection. Yun yung sinabi ni Attorney Dot. And to emphasize, to support what she said, apart from yung long sleeves, yung pantalon, saka yung insect repellent, ngayon rin po yung panahon para gumamit ng katol, or yung iba po, yung electrical, yung sinasaksak na parang likido, or yung parang mosquito pads sa tinatawag. Meron din tayong iba sa atin gumagamit ng mga sinispray na insecticide. Ngayon po, tingnan nyo lang po at siguraduhin yung syempre, yung produktong angkop ang inyong gagamitin. Halimbawa, yung mga bata kasi merong mga lotion na talagang pangbata. Tingnan nyo lang ho, nakalagay naman sa label for baby, for kids, for adults. Para lang wag mairita yung balat. Pero lahat po niyan nakakatulong kasi yung lamok, yung kalaban natin. Okay. Miss Annie, thank you, Asek. Yes, Tama po yung lahat ng sinabi po ninyo. May isa lang akong idadagdag. Kasi Go nung ahead, bata Attorney po Dot. kami, Go. Miss Annie. Go ahead po. share ko lang. Gumagamit kami ng mosquitero. Mosquito net. Ayun, Very kaya good. I think yan din po Yes. isang magandang, di ba, no, Asek? Mosquito net. We agree. Mosquitero. Tama yan. Oh, Kulambo sa tama. Tagalog. Oo. Di ba? Oo, Kulambo. Oo. Exactly, Oo. Kulambo. Ikaw, Miss Yes. Annie, ano pang tanong mo? Okay. So, yun po, I'm sure yung DOH kasama din yan po sa mga binibigay na mga dapat gawin na paghahanda doon sa ating mga kababayan sakali na kung kayo po ilalabas. Okay. Asik, at this point, gusto ko kasing ma-emphasize ulit, Attorney Dot, kung may mga LGUs na hindi pa nagdideklara, ulitin ko, ang Quezon City, nagdeklara sila. Okay. Siguro, gusto kong Yan ang gusto ko, gamitin di ba? ang pagkakataong Miss Annie? ito sa pamamagitan ng ating programa dito sa programang ito ng Kuya Daniel Rason, Serbisyong Bayanihan. Baka naman po they have to be transparent, Attorney Dot, para makasama nila yung kanilang mga constituents na maglinis po completely doon sa kanilang mga lugar. Pagka sasabihin nila ang katotohanan. I don't know if you will agree with me, Attorney Dot, of course kay ASEC, na mapilit sila na maging transparent, announce it now, what is the status of your barangay or your municipality para mapagtulong-tulungan. Okay, Attorney? Miss Annie. Yes, Miss Annie, ako, I agree. Sige po, ASEC, Go go ahead po. please. May I? Oo. Actually, Miss Annie, I agree with you. And ito, para siguro baka may nakikinig dyan na mga staff ng mga local government authorities, no? Paliwanag ko po, hindi ho ito pag-amin or para bang sabihin nyo ng admission ng kakulangan or may problema. Hindi po. Alam nyo po, ito ay isang pagkakataon. Sinasabi na po namin sa DOH at pwede nyo kaming i-quote, kakaiba yung nangyari ngayon climate change. Nagbago yung panahon. Wala naman ho na-control ng panahon di ba? Ngayon, ito po ang pagkakataon, lalo na, excited ako, Miss Annie tsaka Attorney Dot, lalo na election season. Hindi kayo magiging electioneering, bigyan ko na kayo ng tip, kung kayo ay incumbent at lalabas kayo at makikita na alam nyo ang problema, in charge kayo at inaayos nyo. Palakpakan, iboboto ko si Mayor or si Governor. Hindi naman ako electioneering, wala akong sinabing pangalan, pero That's in a very good general, idea! yun ang gusto natin. Di ba? Oo. Ngayon ang pagkakataon para magpasikat. Ganito ang status ngayon sa aking LGU pero kumikilos ako at ito ang gagawin natin. Sama-sama tayo. Yun! Ay, nako. Alakpakan, that's a very good idea, Attorney Dot. Oo. Kakatuwa At si saka, Asek. Miss Annie, ito pa. Hindi ba tayo prino-promote natin ang good governance? So, That's correct. andyan na si Mayor Joy Belmonte. Alam ko meron silang grupo ng mga mayors na talagang good governance. Ano bang mga components niyan? Kasama dyan yung transparency di ba? Sasabihin mo nga, Miss Yes. Annie, they should be transparent. Huwag ninyong itago, di ba? Yes. So, meron na tayong Miss Annie, meron na tayong explanatory note
para dun sa bill. Kasi di ba ang bill, Miss Annie, nag-uumpisa dyan sa explanatory Correct, note. attorney. Di ba? Explain mo. Yes, explain di ba? muna. House bill, yan. Senate bill, diba? ganyan. Oo. Oo. Okay. Following the policy on transparency in Philippine governance, blah, blah, blah. We have to amend Attorney Dot, dagdagan ko. ano yung sinabi? Attorney Dot, dagdagan ko explanatory Ano pa? note. Ang dadagdag ko dyan, following transparency in governance and consistent with the devolution of health services provided by the local government code. Diba? Our local Ayun. government units are encouraged or are hereby being made to report on the status and be held accountable for any success, wag failures, for any success that they may have to fix the problem. Ganun. Wow. Yun. Sino yung chairman ng Committee on Health? Asik Albert. Okay. Magkakaroon na kasi ng elections na naman eh. Yeah, tingnan natin. Pero dapat ito kasing asap na to kasi hindi na siya nakakatuwa. Hindi ba? Ako, kung meron akong namatayan na kamag-anak at ito ay dahil hindi ko alam na meron ng outbreak, magagalit ako sa head ng aking local government na hindi sinabi sa amin. Di ba, no? Asek, okay. Actually, meron po ba kayong... that's correct. Opo, sige, go ahead. And dito naman, na-experience naman natin, left and right yung mga nangihingi ng dugo dito sa Serbisyong Bayanihan, dito sa UNTV. Kasi kailangan yung mga blood transfusion like that. So, ibig sabihin, tinan mo yung pinagdadaanan yung mga magulang na nagkakaroon ng mga anak at hindi lang magulang, mga mamamayan na i-infect nitong sakit na ito. Hindi biro po, mga kasambahay. Kahit ni-raise na yung benefit from the PhilHealth, not enough. Yung kanilang problema na nararanasan once na magkaroon ng dengue, ang isa o dalawang miyembro ng pamilya nila. Asek, mayroon kang binabanggit kanina na putol po. Please go ahead. What's that? Thank you po. Yeah. Actually, maganda yung segue natin, Miss Annie, no? Dahil bilanggit nyo na nga yung dugo. Actually, yan yung mga later symptoms ng severe dengue kapag nagsimulang dumugo yung ating gilagid o kaya magkaroon ng pag-iba ng kulay ng dumi kasi nagkakaroon ng dugo sa loob ng gastrointestinal system, sa bituka at sa tiyan. Pero alam niyo po ba, yung ikatlong S dun sa 4S campaign, yun yung tinatawag na seek early consultation. Dahil kapag ang pasyente ay nakita ng dengue at meron tayong test, libre nga yung ibang center nagpapatest na libre. Mabilis lang siya, isang patak ng dugo, malalaman mo kaagad kung positive or negative for dengue. Pagka naagapan kaagad at nalaman, hindi kailangan dumating sa punto na nagta-transfusion tayo. So, maraming matutulungan kung tayo ay mag-seek early consultation kasi una, mapaprotektahan yung aking mga chikiting, no? Ikalawa, mapapanatag yung kalooban ng mga magulang kasi alam nyo na yung lagnat, kung ito ay hindi dengue, hinga ng malalim. Kung ito ay dengue, hinga pa rin na malalim kasi meron naman sa saklolo na doktor na babantayan ang inyong anak. Yan, napaka-effective na spokesperson. Si Asik Albert. Ang importante ay yung anak mo ay na-save dahil nagpunta ka sa doktor, pina-check up po yung anak mo. Ang masakit dyan, Miss Annie, di ba? Mabuti na yung, sige na, gumastos ka na lang, pero yung mamatayan ka ng anak, napakasakit niyan dahil lang sa hindi naagapan. Kaya napakaganda po ng ginagawa ninyo, Asik Albert, na kayo po ay nagsasalita po sa mga iba't ibang mga fora, kagaya po nitong Serbisyong Bayanihan. We really appreciate it. In fact, Miss Annie, di ba, last meeting, yan nga yung sinabi ko, Miss Annie, nag-i-increase na ngayon yung number ng mga dengue cases. Baka dapat mag-guest na tayo. So tama-tama. Thank you, Ma'am Lynn, ang ating executive producer, for inviting Asik Albert. Asik Albert, baka meron pa po kayong gustong mga sabihin, mga announcements, reminders. Go ahead na po. Thank you po. Yung final point na lang po na banggit niyo rin naman po, Attorney Dot and Miss Annie, no, yung PhilHealth. So ito na nga yung pagkakataon na meron tayong bagong PhilHealth president, saka para bang sabi nga namin, nagpapakitang gilas ng PhilHealth in a nice way, no? Yung ating dengue package, ito, kailangan marinig to ng ating mga kababayan. Huwag po kayong matakot sa gastos kasi yung dating 10,000 pesos lang, tinaas na noon ng PhilHealth to 19,500 para sa dengue fever na hindi severe. Ngayon, kung severe naman, ayaw
ayaw natin magkaroon kayo ng severe, pero kung nagkatong may severe kayo, yung dating 16 pesos, lampas doble ho, umabot ng ng 47,000 pesos yung package rate. Ito ho ay sa ating mga ospital na PhilHealth accredited, halos lahat naman po sila. Wala ho akong maisip na ospital na hindi PhilHealth accredited, no? So lahat yan basta may signboard ng PhilHealth, pwede nyo ho magamit itong 19,500 na mild dengue saka yung 47,000 na severe. Kaya ho ito pinapaulit-ulit, Miss Annie tsaka Attorney Dot, kasi napansin nga namin sa kalusugan, minsan kahit sabihin mong available yung serbisyo, ang tumipigil dun sa kawawa nating kababayan, yung takot ba na baka ako'y mawalan ng pera or baka wala akong pambayad, baka hindi ko matubos yung aking anak o yung aking kamag-anak. Pinapawi po natin yon, ito ang ating ginagawa. Tinataasan na yung mga PhilHealth benefits. Thank you very much. Ayun. Gusto ko rin At i-acknowledge dyan uulitin si ko. Secretary Ted Herbosa. Dahil alam mo, attorney, pinag-usapan natin yung problema sa PhilHealth before. Yes. Napaka-transparent niya, napaka-honest niya para kunin ang kanyang pahayag tungkol din sa bagay na yan. Attorney Dot, kayo din. Yes. Meron din kayong ginampanan Yes, tungkol dito yes. sa usapin ng PhilHealth, Attorney Dot. Oo, tama. At sinabi nga ni ASEC, mukhang nagpapakitang gilas sila. Mabuti naman, no? And siguro, talagang napakaganda na nangyari na meron tayong bago ngayon na head ng PhilHealth at natutugunan ngayon itong mga concerns na to. May mga pagbabago talaga. And of course, sabi mo nga, Miss Annie, Secretary Ted Herbosa is also doing a very good job. Say hello to him. Kaibigan po namin siya ng husband ko, ASEC Albert. Pakisabi lang po kay Sec. Ay, Ted maraming Herbosa. salamat po. I will. Congratulations po. Makakarating. Opo, salamat. Thank you very much po. Wala na po tayong time and we learned a lot from you. Thank you for sharing all the information that you gave us. Department of Health spokesperson, ASEC Albert Domingo. Maraming salamat po. Maraming salamat, Attorney Dot and Miss Annie. Magandang hapon sa lahat.